Sayang yung work nyo dati, isang nurse at isang medtech. Sayang yung pinag-aralan nyo, sayang yung tinapos nyo. Both of you should work. Sayang yung profession, no? Yung mga comments na ganito, actually hindi lang ito yung mga messages, yung mga comments na nababasa ko before pa. No, simula nung nag-start ako mag-vlog. Sa mga hindi nakakaalam, isa po akong medtech at yung asawa ko naman pong si Emily ay isang nurse. Sa mga hindi nakakaalam, 8 years po akong nagtrabaho bilang isang medtech or medical technologies. 3 taon doon sa 8 years na yon nagtrabaho ako sa Saudi Arabia bilang OFW. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit yung sinasabi na sayang yung profession namin mag-asawa. Kung tutuusin naman, tinapos namin yung kurso namin, may experience kaming parehas na sobrang tagal. No, anytime, pwede kaming bumalik sa dati naming profession. Sa loob ng 8 taon na yon, wala akong ginawa kundi magtrabaho lang na magtrabaho. Sa mga hindi nakakaalam, yung sahod po ng medtech dito sa Pilipinas, huwag na natin pag-usapan yung ibang bansa. Ang sahod lang po ng medtech dito at ng nurse, hindi naman po ganun kalaki. No, huwag yun ang sabihin sa government, ganun. Hindi nga lahat nakakapasok ng government Unang 3 taon ko, ang sahod ko po is almost 11,000 lang. Taas lang ng konti pagka may overtime. Imagine niyo na lang po, ang sahod po ng asawa ko nung nagsisimula pa lang siya bilang isang nurse, 8,000 pesos. Isang buwan na po yun. Imaginein mo, kinsenas mo. Kahatiin mo pa yung 12,000 tsaka yung 8,000. 12 hours ang duty namin sa isang araw. Sa loob ng isang linggo, halos 1 or 2 lang yung off mo. Kaya pag uwi mo sa bahay, sigurado tulog ka lang. Kasi sobrang nakakapagod magtrabaho sa ospital. Bukod pa dun sa mga sakit na pwede mong makuha sa ospital. At ang pinakamasaklap na experience namin ni Emily, kasi nga, pares kami nagtatrabaho sa ospital. Siya sa umaga, 12 hours. Ako sa gabi, 12 hours. Magkikita lang po kami, saglit lang. So pag uwi ko sa bahay, yung isa naman yung papasok sa amin. Alam niyo na lang kung gaano kalungkot si Junjun nun, no? Ang dalang namin no? Imagine niyo lang siguro isa yun sa mga dahilan kung bakit ang tagal na sundan ni Dylan. No? Kasi ang dalang namin magkita, no? Pagka ganun yung schedule namin at ilang taon namin naranasan yung ganung schedule. Ang dami ring bagay na na-miss ko sa ilang taon na pagtatrabaho na hindi ko talaga totally na-enjoy. No, bukod sa nakakalungkot talaga yung sahod ng mga medtech ganoon na rin sa mga nurses, no. Sobrang ini-enjoy namin yung buhay ngayon, guys. Sobrang ini-enjoy namin yung buhay ngayon kasi nung nagtatrabaho kami sa ospital, hindi namin nagagawa yung mga ganitong bagay. Pag nagtatrabaho ko sa ospital, yung mga holidays po, yung mga birthday na yan, no, kahit paminsan namatayan ka, ang hirap pong magpaalam, no, sa ospital, no. Madalas duty ka ng bagong taon, ng Pasko, birthday mo, anniversary nyo, no? Yun yung hirap sa pagtatrabaho sa ospital. Ang dami kong beses na naka-duty ako ng Pasko, bagong taon na hindi ko kasama yung pamilya ko. Kung isa kang estudyante at nangangarap ka na maging katulad ko, katulad ng asawa ko na nurse at medtech, kasabihin ko na sa iyo kapatid, expect mo na yung mga celebration, yung mga biglaang lakad na aayain ka, hindi ka na makakasama. Yun yung katotohanan, di ba? Yung mga birthday ng mga barkada mo na mag-happy-happy sila, madalas dyan hindi ka nakasama, no? Yun yung masaklap na realidad pag naging healthcare worker ka at nagtrabaho ka sa ospital. At ngayon, na nagbablog kami, sobrang na-enjoy namin yung buhay, no? Bibigyan ko kayo ng example. Recently, nagpunta kami sa Bohol. At sa loob ng 8 taon na nagtatrabaho kami sa ospital, nakakapunta kami dati before, nakapunta kami ng Boracay. Pero umutang kami, no? Umutang kami credit card, no? Binabayaran mo monthly. Yung Bohol namin, hindi sa pagayabang, wala kaming inutang. Simula nung nag-vlog kami, wala na kaming inuutang. Ngayon, masisisi niyo po ba kami kung bakit namin pinili itong ginagawa namin ngayon? Sobrang tagal kong nagtrabaho, ganun din yung asawa ko. Kulang na kulang po yung time namin para sa isa't isa, lalo na po sa pamilya. Imagine niyo yung 3 taon na nagtrabaho ko bilang OFW, medtech sa Saudi. Ngayon ko lang po binabawi, no? Ngayon ko lang po ini-enjoy na kasama yung pamilya ko. Hindi man kami ganun kayaman ng tulad ng ibang vlogger na nakikita nyo. Maraming bagay na nagbago sa akin nung pinili ko tong landas na to. Dumating man yung time na hindi na kami kumikita sa pag-vlog, pwede kaming bumalik sa dati naming profession. Yun yung advantage talaga pag may tinapos ka, no? Alam ko hindi forever ang pag-vlog. Alam ko marami magkasabi sa inyo na darating yung time hindi ka nakikita dyan. Kung hindi na ako kumikita sa pag-vlog, anytime pwede akong bumalik. Kaya nga, isa yun sa mga dahilan kung bakit kami nag-iipon. Para dumating man yung time na yon, at least may napala kami sa pag-vlog, di ba?
Kasi anytime naman anytime pwede kaming bumalik. Yun lang yung mapagmamalaki namin, no? Kasi meron kaming diploma bilang isang vlogger or nagkatrabaho sa ospital. Paulit-ulit kong pipiliin tong pag-vlog na walang boss. Ako yung boss. Ako masusunod sa oras ko, na wala akong iniisip na may nagawa akong mali sa trabaho. Ito hindi. Hawak ko yung oras ko Kung tatanungin nyo kung mas malaki ba yung kinikita ko sa pag-vlog, hindi ako mag-resign. Yun na lang isipin nyo, mag-resign ba kami kung hindi? Kasi isa sa mga bagay na na-realize ko nung nawala yung papa ko, no, na maiksi lang talaga yung buhay, na hindi mo alam kung gaano katagal na nandito ka sa mundo. Ini-enjoy ko lang po yung bagay na meron ako ngayon kasama yung pamilya ko. Dahil sa tagal-tagal ko pong nagtrabaho, ngayon ko lang talaga siya na-enjoy simula nung nag-vlog ako. Kaya hanggat okay, nag-iipon na kami, no? Kaya nga, eto, darating na yung time na makakapagpatayo na kami ng sariling bahay namin. Kaya, pasensya na kayo kung pakiramdam nyo sayang yung profession namin. Pero, hindi siya sayang. No? Sinet aside lang muna namin. Na gusto namin ma-realize din ng mga kabataan ngayon kung gaano ka-importante ang diploma. At sa mga taong nangangarap dyan, alam ko maraming taong ganito na hindi mo magawa yung bagay na gusto mo kasi kailangan mo magtrabaho. Gusto ko mag-try ng bago. Yun talaga yung katotohanan kung bakit ko iniwan yung pag-medtech ko. Etong pag-vlog, nag-i-enjoy ako Masaya ako sa ginagawa ko, na kumikita ako ng pera habang nag-i-enjoy ako. Actually, sinubukan ko naman pagsabayin. Sinubukan ko pagsabayin yung trabaho tsaka yung pag-vlog. Pero hindi talaga kaya Imagine niyo yung 12 hours ka magtatrabaho, tapos pag uwi mo sa bahay, mag-vlog ka, mag-i-edit ka. Dumating yung time na tinanong ko si Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign kung anong pipiliin ko sa dalawa. Binigyan niya ako ng sign. No, hindi ko na sasabihin ko ano yung sign na yun. At alam ko naman na may dahilan si Lord kaya niya to binigay sa akin. No? Napaproud ako sa sarili ko kasi ngayon, mas nagagampanan ko na yung pagiging tatay ko. Mas nagagampanan ko na yung pagiging asawa ko. Dahil mas marami na akong time sa kanila. At sana naintindihan nyo sa video na to na pinili ko lang yung happiness ko. God bless sa inyong lahat at maraming salamat sa suporta sa amin.